Tinapon ang mga anak ko na parang basura sa gitna ng ulan. Si Priscilla, ang babaeng pakakasalan ng amo ko, ay isang halimaw na nagkukubli sa mukha ng anghel. Habang nagpapakasasa sila sa karangyaan, ang dalawang sanggol ay nanginginig sa gutom sa madilim na iskinita. Pero hindi ako papayag. Ako si Jessamine at sisiguraduhin kong babalik ang bawat luhang pumatak sa kanila bilang isang bagyong lulunod sa inyong lahat. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan? Siguraduhin mong sa pinakamaduming bahagi ng tondo sila mapupunta. Hindi ko kailangan ng mga palamuting paslit sa buhay namin ni Trent. Itapon mo sila kung saan hindi na sila makikita ng kahit na sino. At siguraduhin mong walang bakas na maiiwan. Ang boses ni Priscilla ay parang isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng pasilyo ng mansyon. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng awa. Ang boses na madalas marinig ni Trent, na malambing at puno ng kalinga, ay napalitan ngayon ng isang nakakapangilabot na lamig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nakatayo ako sa dilim. Sa likod ng malaking pintong kahoy, bit-bit ang dalawang maliit na jacket na tinahi ko mula sa pinag-ipunan kong sahod. Maingat kong binurdahan ang mga pangalan ni na Althea at Alaric sa dibdib ng mga ito. Iniisip ang kagalakan sa kanilang mga mata kapag naramdaman nila ang init ng lana sa gitna ng malamig na panahon. Ang bawat tahi ay puno ng dalangin. Ang bawat hibla ng thread ay simbolo ng aking katapatan sa pamilyang itinuring ko ng akin. Ngunit sa isang iglap, ang lambot ng tela sa aking mga kamay ay tila naging kasing gaspang ng buhangin. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng pintig ng aking puso. Ang hangin sa aking baga ay tila naging lason na ayaw lumabas habang ang aking mga tuhod ay nagsimulang manghina. Nanigas ang aking buong katawan at ang mga jacket na hawak ko ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga daliri. Bumagsak sa alpombra nang walang anumang tunog. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na nagkadurog-durog, isang pagkawasak na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Tumingin ako sa aking mga palad na nanginginig. Ang mga palad na ito ang naghugas ng kanilang mga dumi, ang nagpatulog sa kanila sa pamamagitan ng banayad na haplos, at ang naghanda ng kanilang gatas sa madaling araw habang ang lahat ay natutulog. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng puyat at pagod para mapanatiling ligtas ang mga anak ng yumao kong amo ay nauwi lang ba sa ganito? Pinagmamasdan ko ang aking mga daliri na puno ng maliliit na peklat mula sa karayom at sa init ng kalan sa kusina. Ang mga palatandaan ng aking pagmamahal ay tila naging mga ebidensya na lamang ng aking kamangmangan. Paano nagagawang itapon ng isang tao ang dalawang inosenteng anghel na tila ba sila ay mga basura lamang na nakakasagabal sa kanyang marangyang landas? Narinig ko ang mahinang yabag ni Priscilla na papalayo. Kasunod ang tunog ng mabigat na sapatos ng isang lalaki na alam kong tauhan niya. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang bawat hininga ko ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Ang bango ng mamahaling pabango ni Priscilla na naiwan sa hangin ay tila amoy ng kamatayan para sa akin. Dahan-dahan, sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko ang isang itim na sasakyan na naghihintay sa labas ng mansyon sa ilalim ng malakas na ulan. Ang dilim ng gabi ay tila lalong naging mapanganib dahil sa kidlat na gumuguhit sa langit. Doon ko nakita ang dalawang maliliit na bundle na nakabalot sa kumot, bit-bit ng lalaking nakauniporme, at isinakay sa likod ng sasakyan. Walang boses na lumabas sa aking bibig. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. At ang aking mga mata ay nagsisimulang lumabo dahil sa luhang pilit kong pinipigilan. Alam kong kapag sumigaw ako ngayon, ako ang unang papatayin nila. Ako ang unang aalisin sa landas para magtagumpay ang kanilang masamang balak. Ngunit ang isipin na ang mga batang iyon, ang mga sanggol na amoy gatas at palaging nakangiti sa akin, ay dadalhin
Sa isang lugar na puno ng panganib at karahasan, ay isang parusang hindi ko matanggap. Trent, nasaan ka? Bakit ka nagpapakabulag sa ganda ng babaeng yan? Bakit hinayaan mong ang anino ng isang demonyo ang mag-alaga sa iyong mga anak? Kinuha ko ang aking lumang tsinelas at ang aking maliit na bag na naglalaman ng aking mga dokumento. Hindi ko na inisip ang aking mga kagamitan. Hindi ko na inisip ang aking kaligtasan. Sa gitna ng nanginginig na kalamnan, may isang puwersang bumangon sa aking kalooban. Isang galit na hinaluan ng wagas na pagmamahal. Lumabas ako sa pintuan sa likod, hinahayaan ng malakas na ulan na bumasa sa aking buong katawan. Ang lamig ng tubig ay hindi ko na nararamdaman dahil sa apoy na nagliliyab sa aking puso. Sinundan ko ang sasakyan sa abot ng aking makakaya, tumatakbo sa gitna ng madilim na kalsada. Nadarapa sa putikan, ngunit muling bumabangon. Ang bawat hakbang ko ay isang panata sa langit. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang katulad ko na matapos ibigay ang lahat ay itatapon din sa basurahan kasama ng mga batang itinuring kong buhay? Habang papalayo ang ilaw ng sasakyan patungo sa madilim na iskinita ng tondo, isa lang ang alam ko, hindi ako titigil. Kahit na kailangan kong gapangin ang buong lungsod, kahit na kailangan kong harapin ang pinakamalaking takot ko, hindi ko hahayaang mawala ang mga batang iyon. Sila ang aking huling pag-asa at ako ang kanilang huling depensa. Ngunit sa gabing ito, habang ang kulog ay tila humahalakhak sa aking kamalasan, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong durog na para sa mga taong wala namang pagkilala sa iyong halaga? Dito ba magtatapos ang lahat? Sa tabi ng mga nabubulok na basura at sa gitna ng umaalingasaw na amoy ng pagkabulok? Ang kalsada ng tondo sa hating gabing ito ay tila isang malaking halimaw na handang lumamon sa sinumang mahina. Ang bawat hakbang ko sa putikan ay parang paghila sa aking buong pagkatao pailalim. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa aking mga luhang hindi na maubos-ubos. Natanaw ko ang paglayas ng itim na sasakyan. Mabilis itong nawala sa dilim matapos iwan ang isang basang karton sa tabi ng isang tumpok ng mga itinapong kagamitan. Halos gumapang ako patungo roon. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa takot at lamig. Nang mabuksan ko ang basang karton, bumagsak ang aking puso. Doon, sa loob ng manipis na papel na unti-unting dinudurog ng tubig, ay ang 2 sanggol na parang mga basang sisiw na nanginginig sa sobrang ginaw. Ang kanilang mga balat ay maputla na at ang kanilang mga labi ay nagkukulay ube na dahil sa tindi ng lamig. Agad ko silang kinuha at idinikit sa aking dibdib. Pilit na ibinibigay ang huling init na natitira sa aking katawan. Wala silang imik, wala ring iyak, at iyon ang mas nakakatakot. Ang katahimikan nila ay tila isang babala na ang kanilang mga maliliit na buhay ay unti-unti nang nauupos. Sa gitna ng aking kawalang pag-asa, isang mahinang liwanag ang sumilip mula sa isang dampa na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Isang matandang babae ang lumabas. Bitbit ang isang lumang gasera. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, mga guhit ng panahon na nagsasalaysay ng libu-libong hirap. Ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kakaibang ningning. Siya si Lola Isay, ang matandang kilala sa pagiging mamumulot ng basura, ngunit may pusong mas malawak pa sa karagatan. Hindi na siya nagtanong pa. Nakita niya ang aking kalagayan, ang aking basang kasuotan, at ang 2 sanggol na tila ba hininga na lang ang nagpapanatili sa mundong ito. Inakay niya kami sa loob ng kanyang maliit na tahanan. Ang loob ng dampa ay masikip, amoy lumang papel at tuyong kahoy, ngunit para sa akin, iyon ang pinakamagandang palasyo sa gabing iyon. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong na yero ay lumilikha ng isang ingay
na tila ba nagpapaalala sa amin ng panganib sa labas. Ngunit sa loob, may init na nagmumula sa isang maliit na kalan. Inabutan ako ni Lola Isay ng isang lumang kumot, tuyo, at kahit paano ay malambot. Ipinunas ko ito sa mga bata habang ang matanda ay naghahanda ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang lugaw ay malabnaw. Halos tubig na lamang na may kaunting butil ng kanin. Ngunit ang bango nito ay tila isang handaan para sa isang nagugutom na kaluluwa. Pinanood ko ang dalawang bata habang dahan-dahan silang sumusubo. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay nakakapit sa aking damit. Tila natatakot na baka mawala ako sa isang iglap. Uminom ako ng kaunting sabaw. Hinahayaan ang init nito na gumapang sa aking lalamunan hanggang sa aking sikmura. Napatingin ako sa paligid. Ang layo nito sa mansyong kinalakihan ni na Althea at Alaric. Doon, ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol at ang hangin ay palaging malamig dahil sa aircon. Dito, ang sahig ay lupa at ang tanging nagbibigay ng hangin ay ang mga butas sa dingding. Ngunit doon sa mansyon, may isang ahas na naghihintay habang dito sa dampa, may isang anghel na nagbabantay. Naalala ko ang yumaong si Ma'am Elena, ang tunay na ina ng mga batang ito. Noong bago siya mamatay, hinawakan niya ang aking kamay at nakiusap na huwag kong iiwan ang kanyang mga anak. Iyon ang aking utang na loob na kailanman ay hindi mababayaran ng salapi. Siya ang tumulong sa aking pamilya noong kami ay nasa laylayan. At ngayon, ang kanyang mga anak naman ang aking itataguyod. Kahit na ang kapalit nito ay ang aking sariling kinabukasan. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang payapang pagtulog ng mga bata sa ibabaw ng isang lumang banig, isang mabigat na pakiramdam ang dumapo sa aking balikat. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Si Priscilla ay hindi titigil hanggang hindi niya nasisigurong wala na kaming balak bumalik. At si Trent, ang lalaking minahal ko sa katahimikan, ang lalaking ama ng mga batang ito, paano niya nagagawang matulog ng mahimbing habang ang kanyang sariling dugo at laman ay nasa bingit ng kamatayan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita ko ang isang anino sa labas. Isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, hindi kalayuan sa dampa ni Lola Isay. Hawak niya ang isang piraso ng papel, isang larawan na tila ba tinitingnan niya ng maigi bago tumingin sa paligid. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na tila ba nais kumawala sa aking dibdib. Sino ang lalaking iyon? Isang tauhan ba ni Priscilla na ipinadala para tapusin ang trabaho? O baka naman isang banta na mas malala pa sa inaasahan ko? Niyakap ko ng mahigpit ang mga bata. Nananalangin na sana ay hindi kami matagpuan sa madilim na sulok na ito ng mundo. Paano kung ang tanging kanlungang nahanap namin ay maging isang bitag na kikitil sa aming huling pag-asa? Lumayas ka rito, basurang yaya. Huwag mong madumihan ng iyong dumi ang makintab na sahig ng kumpanyang ito. Ang boses ng gwardiya ay umalingaw-ngaw sa malawak at marangyang lobby ng Ashford Towers, tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat ng mga taong naroroon. Ramdam ko ang malalamig na tingin ng mga empleyadong nakasuot ng mamahaling barong at terno. Tiningnan ko ang aking sarili sa refleksyon ng dambuhalang salamin sa dingding. Gusot ang aking damit. May bakas ng putik ang aking tsinelas at ang aking buhok ay buhol-buhol dahil sa hangin at ulan. Amoy tondo ako, amoy hirap. At sa mundong ito ng mga kristal at asero, ang isang katulad ko ay parang isang mantsa na dapat agad burahin. Ngunit hindi ako natinag. Sa loob ng aking bulsa, mahigpit kong hawak ang isang piraso ng papel kung saan ko isinulat ang address ni Lola Isay at ang huling babala para kay Trent. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita ang katotohanan bago tuluyang lamunin ng dilim
ang kanyang mga anak. Kailangan ko lang makausap si Sir Trent. Pakiusap ko, bagamat ang aking boses ay nanginginig sa pagod. Importante ito. Ang mga anak niya. Isang malakas na tunog ng sampal ang biglang yumanig sa aking pandinig. Hindi ko na malayan ang mabilis na pagdating ni Priscilla. Nakatayo siya sa aking harapan, suot ang isang matingkad na pulang bestida na tila sumasagisag sa dugo ng mga taong kanyang inapakan. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pekeng ngiti, ay balot ngayon ng purong pagkamuhing nakalaan para sa akin. Ang kapal ng mukha mo, sigaw niya. Ang boses niya ay punong-puno ng pagmamaliit na tinatawag nating mata pobre. Matapos mong pagnakawan ng mansyon, matapos mong tangayin ang aking mamahaling kwintas, may lakas ka pa ng loob na magpakita rito at gagamitin mo pa ang mga bata para sa iyong drama? Bago pa ako makasagot, mabilis niyang hinablot ang aking lumang bag. Sa isang marahas na galaw, itinapon niya ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang aking mga barya, ang maliit na suklay, at bigla, isang kumikinang na brilyanteng kwintas ang bumagsak sa gitna ng putikan mula sa aking tsinelas. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi akin iyon. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso na itinanim niya yon para tuluyan akong wasakin. Ayan, kita nyo? Magnanakaw ang babaeng ito. Turo ni Priscilla habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan ng mga salitang mapanghusga. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Trent Ashford. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, may isang saglit na tila nakita ko ang pagkilala. Ang lalaking ito, ang lalaking ipinagluto ko ng kape tuwing madaling araw. Ang lalaking pinanood kong matulog sa sofa habang karga ko ang kanyang mga anak. Ay tinitingnan ako ngayon na tila isa akong maruming hayop na ligaw. Sir Trent, sambit ko, ang aking tinig ay puno ng pagsusumamo. Ang mga bata, wala sila sa Amerika. Iniwan sila ni Priscilla sa... Tumahimik ka, putol ni Trent. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng yelo. Lumapit siya kay Priscilla at marahang hinawakan ang balikat nito. Tila binibigyan ng proteksyon ang tunay na kriminal. I don't want to hear another word from a thief. My children are safe. My fiancé made sure of that. Security. Kalad ka rin ang babaeng ito palabas. Huwag niyo na siyang hahayaang makalapit pa sa gusaling ito o sa pamilya ko. Parang may isang dambuhalay pako na bumaon sa aking puso. Ang sakit ay hindi nagmula sa sampal ni Priscilla, kundi sa kawalan ng tiwala ng lalaking inasahan kong magiging bayani ng sarili niyang mga anak. Trent, paano ka naging ganito kaimbulag? Ang mga anak mo ay nanginginig sa gutom sa isang dampa habang ikaw ay nakatayo rito at pinoprotektahan ang babaeng pumatay sa kaligayahan ng iyong pamilya. Habang kinakaladkad ako ng 2 gwardiya patungo sa mainit na semento sa labas, nanatili akong nakatitig sa kanya. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmura. Nanatili akong tuwid ang likod. Tinitigan ko siya hanggang sa huling sandali na magsara ang mga pintong salamin. Ang aking dignidad ay hindi kayang nakawin ng anumang sako ng ginto o pekeng akusasyon. Binitawan ako ng mga gwardiya sa gilid ng kalsada na tila ba isa akong basahan. Nadapa ako at sa aking pagbagsak, isang maliit na piraso ng papel ang nalaglag mula sa aking palad. Ang papel na naglalaman ng katotohanan. Hinipan ito ng hangin patungo sa direksyon ng kumpanya. Dumaan sa ilalim ng gulong ng mga sasakyan hanggang sa huminto ito malapit sa sapatos ng isang lalaking kakalabas lang ng gusali. Napatingin ako sa aking mga kamay na puno ng galos. Sa sandaling ito, ramdam ko ang bigat ng mundo. Bakit ang mga taong nagsusumikap gumawa ng mabuti ang palaging itinutulak sa putikan? Bakit ang mga mapanlin lang ang siyang itinatangi at binibigyan ng kapangyarihan? Tumayo ako, pinagpaga ng aking damit at tiningnan ang mataas na gusali sa huling pagkakataon.
Kung ayaw mong makinig sa mahinahon kong boses, Trent, marahil ay pakikinggan mo ang hagulgol ng iyong sariling budhi kapag nalaman mo ang lahat. Ganito na lang ba? Ang isang ama ay mas pipiliin ang bango ng kasinungalingan kaysa sa amoy ng katotohanan mula sa isang hamak na yaya? Sa loob ng gusali, habang papasok muli si Trent, nakita niya ang isang gusot na papel sa sahig na may sulat kamay na pamilyar sa kanya. Dinampot niya ito nang walang kamalay-malay habang sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila nagbabadya ng isang bagyong hindi lamang sisira sa kalsada, kundi sa buong buhay ng mga Ashford. Hindi normal ang pagkamatay ni Elena. Hija, nakita ko ang mga kuko niya bago siya nalagutan ng hininga. May mga kakaibang puting linya. Ang buhok niya nalalagas ng kumpol-kumpol kahit wala siyang chemotherapy. Hindi cancer ang pumatay sa kanya, kundi isang dahan-dahang pagkaubos ng buhay mula sa loob. Ang mga salitang ito ni Nurse Rosa ay parang isang malamig na hanging dumaan sa aking batok habang nakaupo kami sa isang madilim na sulok ng pampublikong ospital. Malayo ito sa malinis at mabangong pasilyo ng private suite kung saan nalagutan ng hininga ang aking dating amo. Dito, amoy gamot na hinaluan ng pawis at hirap ang paligid. Hawak ko ang aking mga kamay na nanginginig. Pilit na inuunawa ang bigat ng katotohanang ngayon ko lang natuklasan. Isang taon na ang nakalilipas mula nang ilibing si Ma'am Elena, ngunit ang sugat ng kanyang pagkawala ay tila binubuksan muli ng mga salitang ito. Naalala ko ang mga huling buwan niya sa mansyon, kung paano siya laging binibilhan ni Priscilla ng mga specialty at vitamins na sinasabi nitong makakatulong sa kanyang panghihina. Akala namin noon, si Priscilla ang anghel na nag-aalaga sa kanya habang abala si Trent sa trabaho. Ngunit ngayon, ang bawat basong inabot ni Priscilla ay tila naging isang baso ng kamatayan sa aking gunita. Bakit ngayon niyo lang ito sinabi, Nurse Rosa? Tanong ko. Ang aking boses ay halos pabulong na dahil sa takot. Sino ang maniniwala sa isang hamak na nurse laban sa kapangyarihan ng mga Ashford at sa impluensya ni Priscilla? Sagot niya, sabay buntong hininga na punong-puno ng bigat. Pero ikaw, Jessamine, nakikita ko sa iyong mga mata ang katapatang wala sa kanila. Bantayan mo ang mga bata. Kung nagawa niya iyon sa ina, walang makakapigil sa kanya na gawin din iyon sa mga anak. Ang aking puso ay tila pinipiga. Gaano na ba katagal na nananalaytay ang lason sa pamilyang ito? Hindi lamang pisikal na lason, kundi ang lason ng kasinungalingan na pumatay sa isang inang wala namang ibang hangad, kundi ang mahalin ang kanyang mga anak. Nagmamadali akong bumalik sa tondo. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba, tila may mga matang nakamasid sa akin mula sa madidilim na kanto. Sa loob ng dampa ni Lola Isay, sinalubong ako ng init ng lagnat. Si Althea ay nakahiga sa manipis na banig. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Si Alaric naman ay nakaupo sa tabi niya, hawak ang maliit na kamay ng kanyang kakambal habang umiiyak ng walang tunog. Mama, ang sakit ng ulo ko. Bulong ni Althea nang maramdaman niya ang aking haplos. Gumuho ang aking mundo. Tinawag niya akong mama. Ang salitang dapat ay para kay Elena. O kahit para sa babaeng dapat ay magiging bagong ina nila, ay sa akin nanggaling. Sa gitna ng hirap, sa gitna ng gutom, ako ang kinilala ng kanyang puso. Kinuha ko ang isang basang bimpo at maingat na ipinatong sa kanyang noo. Ang bawat patak ng tubig mula sa bimpo ay tila sumasagisag sa aking mga luhang pilit kong hindi ipinapakita sa kanila. Habang pinupunasan ko siya, hindi ko maiwasang maisip ang pagkakaiba ng aming kalagayan. Sa mansyon, isang pindot lang sa bell ay darating ang pinakamagaling na doktor. Dito, ang tanging gamot na meron ako ay ang aking mga dalangin at ang tirang paracetamol na ibinigay ni Lola Isay.
Napatingin ako sa labas ng butas-butas na dingding. Ang kadiliman ng gabi ay tila mas lalong naging mapanganib. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Ashford, hindi mapakali si Priscilla. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Hinihimas ang kanyang leeg na tila ba may sumasakal sa kanya. Nalaman niyang may mawalang papel sa labi ng kumpanya at ang balitang may nakakita sa akin sa lumang ospital ay nakarating na sa kanyang mga pandinig. Kinuha niya ang kanyang mamahaling cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala na ang bakas ng pagiging prim and proper. Gawin mo na ang dapat mong gawin, sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng malupit na determinasyon. Huwag mo nang hayaang makasikat pa ang araw para sa babaeng iyon. At ang mga bata, siguraduhin mong hindi na sila magiging problema kailanman. Sunugin mo ang buong lugar kung kinakailangan. Walang dapat matira. Ibinaba niya ang telepono at dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting kasing pait ng lason. Hindi niya alam na si Trent na nasa kabilang silid ay nakatayo sa tabi ng bintana habang hawak ang gusot na papel na nakuha niya sa lobby. Binabasa ni Trent ang mga salitang isinulat ko sa gitna ng ulan. At sa unang pagkakataon, ang kanyang matitigas na balikat ay bahagyang nanginig. Bumalik ang aking pansin kay Althea. Ang kanyang lagnat ay tila ayaw bumaba. Niyakap ko silang dalawa ni Alaric ng mahigpit. Sinusubukang ibigay ang lahat ng lakas na mayroon ako. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Bulong ko sa gitna ng dilim. Hindi ko hahayaang saktan kayo ng kahit na sino. Kahit na buhay ko ang maging kapalit, poprotektahan ko kayo. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Sapat ba ang pagmamahal ng isang hamak na yaya para talunin ang lason na unti-unti nang sumisira sa aming lahat? Sa gitna ng katahimikan ng tondo, narinig ko ang mahihinang yabag sa labas ng aming dampa. Mga yabag na hindi pagmamay-ari ni Lola Isay. Ang panganib ay hindi na lamang nasa malayo. Narito na ito, sa mismong pintuan ng aming huling kanlungan. Akala mo ba talaga ay mananalo ka sa akin, Jessamine? Tingnan mo ang paligid mo. Amoy basura, amoy kamatayan. Dito ka nababagay, kasama ng mga batang ito na wala namang puwang sa mundo ko. Ang boses ni Priscilla ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na dampa ni Lola Isay. Tila isang lason na kumakalat sa hangin. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling sapatos na pilit iniilagan ang maduming sahig. Sa likod niya ay ang kanyang personal na bodyguard, isang lalaking kasing tigas ng pader na tila naghihintay lamang ng hudyat para tapusin ang lahat. Nayakap ko ng mahigpit si Althea na nanginginig pa rin sa lagnat. Sa kabilang gilid ko, si Alaric ay nakakapit sa aking laylayan. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. Tiningnan ko si Priscilla ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng takot ang aking ipinakita. Kahit na ang aking puso ay tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Hindi sila basura, Priscilla. Sila ay mga anak ni Trent. Sila ay mga buhay na tao na itinapon mo ng parang walang halaga. Ang aking tinig ay matatag, bagamat may bahid ng pait. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Priscilla. Kinuha niya mula sa kanyang mamahaling bag ang isang checkbook at mabilis na nagsulat. Pinunit niya ang kapirasong papel at itinapon ito sa aking paanan. Ayan, 1,000,000 piso. Kunin mo yan, lumayo ka, at kalimutan mong nakilala mo ang mga Ashford. Iwan mo ang mga bata sa akin at sisiguraduhin kong hindi na sila magiging pabigat pa sa kahit na sino. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan ng isang matapobre. Dahan-dahan kong pinulot ang tseke. Tiningnan ko ang halagang nakasulat, isang halagang kayang magpabago sa buhay ng isang katulad ko. Ngunit sa halip na itago ito, dahan-dahan ko itong pinunit sa harap ng kanyang mukha. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig
ay tila simbolo ng aking pagkatao na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang dignidad ko at ang buhay ng mga batang ito ay hindi mababayaran ng marumi mong pera. Wika ko, habang nararamdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking pisngi, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa galit. Walang hiyang hampas lupa, sigaw ni Priscilla, sabay ang mabilis na pag-angat ng kanyang kamay para sampalin ako. Ngunit bago pa tumama ang kanyang palad sa aking mukha, isang kamay ang biglang sumunggab sa kanyang braso mula sa dilim ng pintuan. Isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa ikot ng mundo. Tama na, Priscilla. Napatulala ako. Nakatayo sa pintuan si Trent. Ang kanyang mga damit ay basa ng ulan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yon, ay hindi nabulag. Doon ko nakita ang isang apoy na mas matindi pa sa galit ni Priscilla. Isang apoy ng katotohanan na sa wakas ay nagliyab na. Trent, darling, kanina ka pa ba riyan? Pinuntahan ko lang ang babaeng ito dahil ninakawan niya tayo. Ang boses ni Priscilla ay biglang nagbago, naging malambing at puno ng pagpapanggap. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ko ang lahat. Ang boses ni Trent ay malamig pa sa bangkay. Narinig ko kung paano mo tinawag na basura ang mga anak ko. Nakita ko kung paano mo sila itinapon sa lugar na ito habang nagsisinungaling ka sa akin na nasa Amerika sila. Dahan-dahang lumapit si Trent sa amin. Ang kanyang mga mata ay napako sa dalawang bata na nakahiga sa manipis na banig. Nang makita niya ang maputlang mukha ni Althea at ang nanginginig na katawan ni Alaric, bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang makapangyarihang tycoon ay tila naging isang maliit na tao sa harap ng bunga ng kanyang sariling kapabayaan. Althea, Alaric. Nibulong niya, ang kanyang tinig ay nabasag dahil sa pagsisisi. Lumuhod si Trent sa maduming sahig, hindi iniintindi ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling terno. Inabot niya ang kamay ni Althea at nang maramdaman niya ang init ng lagnat ng kanyang anak, ang unang luha ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ng kanyang pagiging matapang ay gumuho. Humarap siya sa akin. Nakita ko ang isang Trent Ashford na kailanman ay hindi ko akalaing makikita. Isang lalaking humihingi ng kapatawaran nang walang anumang salita. Dahan-dahan niyang itinuko ang kanyang tuhod sa harap ko, sa harap ng isang yaya na tinrato niyang basura. Jessamine, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging bingi ako sa katotohanan. Anya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Salamat sa pagliligtas sa kanila. Salamat sa hindi pagsuko kahit na pinagtulungan namin kayo ng tadhana. Ang makita ang lalaking ito na lumululuhod hindi para sa pera, kundi para sa kanyang pagkatao, ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng katarungan na mas matamis kaysa sa anumang higanti. Ngunit ang katarungang yon ay mabilis na napalitan ng kaba nang marinig ko ang mabilis na yabag ni Priscilla patungo sa labas. Hindi pa tayo tapos! Sigaw ni Priscilla habang pasakay siya sa kanyang sasakyan. Kung hindi ko makukuha ang yaman mo, Trent, walang makakakuha sa inyo ng kapayapaan. Papatayin ko kayong lahat. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ay tila isang babala na ang bagyo ay hindi pa tapos. Bagamat nahanap na namin ang katotohanan, ang landas patungo sa kaligtasan ay puno pa rin ng panganib. Kailangan nating dalhin ang mga bata sa ospital, sabi ni Trent habang maingat niyang binubuhat ang dalawang bata. Hinding-hindi ko na kayo iiwan muli, Jessamine. Ipinapangako ko. Habang papalabas kami ng dampa ni Lola Isay, tiningnan ko ang langit. Ang ulan ay nagsisimula ng humupa, ngunit ang dilim ay nananatiling makapal. Sa likod ng aming sasakyan, isang pares ng ilaw ang sumunod sa amin mula sa malayo. Isang lihim na panganib na hindi pa namin namamalayan. Bakit parang may mas matindi pang unos na naghihintay sa kabilang dulo ng kalsadang ito? Hindi sapat ang malambot na kama, ang mabangong kumot,
o ang dambuhalang aircon sa loob ng mansyong ito para burahin ang takot na nakaukit sa mga mata ni na Althea at Alaric. Nakaupo ako sa gilid ng kanilang kama, hinahayaan silang kumapit sa aking braso na tila ba ako ang huling luntian sa gitna ng isang disyerto. Kahit nakabalik na kami sa karangyaan, ang bawat mahinang kaluskos ng hangin sa labas ng bintana ay nagpapatalon sa kanilang maliliit na balikat. Si Trent ay nakatayo sa may pintuan, hindi gumagalaw. Ang kanyang muka ay puno ng pighati habang pinapanood ang kanyang sariling mga anak na umiiwas sa kanyang tingin. Sa tuwing susubukan niyang lumapit, lalong humihigpit ang kapit ng mga bata sa akin. Para sa kanila, ang kanilang ama ay bahagi ng mundong nagtapon sa kanila sa putikan. Ang sakit na nakita ko sa mga mata ni Trent ay sapat na sanang magpalambot sa aking puso, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Sir Trent, hindi sapat ang pagsisisi para makuha ang tiwala nila. Wika ko nang hindi siya tinitingnan. Ang mga bata ay hindi parang kumpanya na kapag nagkaroon ng malaking pagkakamali ay madadaan sa isang apology letter o press release. Ang tiwala nila ay durog at ako lang ang tanging piraso na natira sa kanila. Bumuntong hininga si Trent, isang tunog na puno ng pagod at pagsuko. Alam ko, Jessamine, at handa akong maghintay. Handa akong gawin ang lahat para itama ang lahat ng ito. Kung ganoon, mag-usap tayo sa mga tuntunin ko. Sabi ko, habang dahan-dahan kong inihiga ang mga bata na nakatulog na dahil sa pagod. Mananatili ako rito para sa kanila, pero hindi ako ang yaya na maaari mong utusan o pagsalitaan ng masakit sa harap ng ibang tao. Ako ay isang empleyadong may dignidad. At ang pinakaimportante, sir, huwag niyo nang asahan na babalik ang dati nating pagtrato sa isa't isa. Ang Jessamine na tahimik at sunod-sunuran ay namatay na sa ulan sa tondo. Tumango si Trent, ang kanyang pagiging tycoon ay tila naglaho sa harap ng aking paninindigan. Gagawin ko ang lahat, Jessamine, kahit ano. Lumipas ang ilang araw. Ang bawat sandali sa mansyon ay tila isang dahan-dahang paghilom. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang pagbabago kay Trent. Isang gabi, pumasok ako sa kusina para kumuha ng mainit na tubig. Nakita ko si Trent na nakatayo sa harap ng counter, pawisan at tila litong-lito habang hawak ang isang feeding bottle at isang lata ng gatas. Walang katulong sa paligid dahil pinaalis niya ang lahat ng tauhang may koneksyon kay Priscilla. Nakita ko kung paano siya nahihirapan sa pagbabasa ng instruction sa lata. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng bilyong-pisong kontrata, ay nanginginig ngayon sa harap ng isang simpleng bote. Ang makita ang isang makapangyarihang lalaki na nagpapakababa para matutunan ang pinakasimpleng tungkulin ng isang ama. Sir, 3 kutsara lang ang kailangan, hindi 4. Mahina kong sabi habang papalapit sa kanya. Nagtama ang aming mga mata. May isang kakaibang kislap doon, isang kilig na pilit kong itinutulak palayo. Hindi ito ang panahon para sa landian. Ito ay panahon para sa hustisya. Kinuha ko ang bote mula sa kanya at ipinakita ang tamang paraan ng paghahalo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa aking kamay. Isang haplos na kasing init ng bagong timplang gatas, ngunit mabilis ko itong iniwa. Salamat, Jessamine, bulong niya. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging tunay na tao. Kinabukasan, ipinakilala sa akin ni Trent si Attorney Javier. Siya ay isang batang abogado, matikas, at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Siya ang inupahan ni Trent para buksang muli ang kaso ng pagkamatay ni Ma'am Elena. Walang mali siya sa pakikitungo ni Attorney Javier. Siya ay propesyonal, ngunit ramdam ko ang kanyang paghanga sa katatagan ng aking loob. Base sa mga sinabi mo, Jessamine, tungkol sa mga huling buwan ni Mrs. Elena, may malakas tayong basihan para humiling ng exhumation o pagsusuri sa mga labi. Paliwanag ni Attorney Javier habang iniisa-isa ang mga dokumento.
Kung mapatunayan nating may lason sa kanyang katawan, hindi lang child abandonment ang haharapin ni Priscilla, kundi murder. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang hakbang papalapit sa hustisyang matagal nang ipinagkait. Ngunit sa likod ng aming mga plano, alam kong hindi basta-basta susuko si Priscilla. Siya ay parang isang sugatang tigre na lalong nagiging mapanganib habang nasusukol. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa garden sa ilalim ng aking pagbabantay, isang courier ang dumating at nag-abot ng isang envelope para kay Trent. Kasama ko siya nang buksan niya ito. Ang loob ay naglalaman ng isang medical report mula sa isang pribadong laboratorio. Ang resulta ng pagsusuri sa hibla ng buhok ni Ma'am Elena na naitago ni Nurse Rosa sa loob ng isang locket. Habang binabasa ni Trent ang bawat linya, nakikita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng malakas hanggang sa malaglag ang papel sa sahig. Agad ko itong pinulot. Kahit hindi ako eksperto sa medisina, ang salitang nakasulat sa dulo ng report ay sapat na para magpatigil sa tibok ng aking puso. Positive for arsenic, chronic exposure. Hindi lang pala inabandona ni Priscilla ang mga bata. Dahan-dahan niyang pinatay ang kanilang ina sa harap mismo ng aming mga mata, habang kaming lahat ay nagpapakabulag sa kanyang mga ngiti. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na gumapang sa aking katawan. Kung nagawa niya iyon sa isang taong mahal ni Trent, ano pa ang kaya niyang gawin sa amin ngayon na alam na namin ang kanyang lihim? Tumingin ako sa paligid ng mansyon. Ang bawat anino sa bintana, ang bawat kaluskos ng mga dahon sa labas ay tila naging isang banta. Ang aming bagong simula ay hindi pala isang dulo, kundi ang simula ng isang mas madugong kabanata. Tila ba ang bawat hininga sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng tingga matapos naming mabasa ang ulat ng laboratorio. Ang katotohanan ay isang malupit na kaaway. Kapag nalaman mo na ito, hindi mo na maaring ibalik ang sarili mo sa pagiging inosente. Nakita ko ang panginginig ng mga kamao ni Trent. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa sobrang galit. Ipapapatay ko siya. Bulong ni Trent, ang kanyang boses ay nanggagalayti. Puno ng madilim na hangaring gumanti. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para siguraduhing hindi na niya sisikatan ng araw. Humarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Alam kong mapanganib ang gagawin ko, ngunit kailangan ko siyang pigilan sa paggawa ng isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Hindi, Sir Trent. Hindi mo ibababa ang antas mo sa antas ng isang mamamatay tao. Hustisya ang kailangan natin, hindi bagong krim. Isipin mo ang mga bata. Ayaw mong lumaki silang may amang nasa kulungan din. Bondi. Bahagyang kumalma ang kanyang paghinga, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay nanatiling nagniningas. Sa gitna ng aming pagtatalo, biglang tumunog ang aking lumang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang rumihistro sa screen. Pagkasagot ko, ang boses na parang galing sa impyerno ay muling narinig sa kabilang linya. Kumusta ang paborito kong yaya? Bungad ni Priscilla, ang kanyang tawa ay kasing pait ng lason. Nandito ako sa dampa ng matandang bulag na nagkanlong sa inyo. Napakabait ni Lola Isay. Pinatira niya ako rito. Pero baka hindi na siya magising bukas kung hindi ka pupunta rito ng mag-isa. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay naging kasing tigas ng bato sa takot para kay Lola Isay. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Trent. Agad akong tumawag kay Attorney Javier habang palihim na lumalabas ng mansyon. Alam kong ito ay isang patibong, isang desperadong hakbang ng isang babaeng wala nang mawawala. Ngunit hindi ko maaaring pabayaan ang taong nagligtas sa amin sa gitna ng unos. Nagkita kami ni Attorney Javier sa isang madilim na kanto malapit sa pier, malayo sa mga mata ng mga tauhan ni Priscilla. Ikinabit niya sa aking loob
na damit ang isang maliit na recording device at isang GPS tracker. "Jessamine, mag-ingat ka!" bulong ni attorney. Javier, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na higit pa sa isang profesional na kliyente. Kapag nakuha mo na ang pag-amin niya, umalis ka agad. Huwag kang magpapakabayani. Naglakad ako patungo sa isang lumang bodega sa tabi ng dagat kung saan itinuro ni Priscilla ang aming pagkikita. Ang paligid ay amoy kalawang at amoy dagat na hinaluan ng nabubulok na kahoy. Ang dilim ay tila isang kumot na handang sumakal sa akin. Sa gitna ng bodega nakita ko si Priscilla. Hindi na siya ang marangyang babaeng nakilala ko. Gulo-gulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay nalilisik sa dilim. Hawak ang isang matalim na kutsilyo malapit sa leeg ni Lola Isay na nakagapos sa isang lumang upuan. "Nandito na ako, Priscilla. Pakawalan mo na siya." Ang aking boses ay kalmado, bagamat ang aking kalooban ay nanginginig. "Bakit mo ba pinapahirapan ang lahat, Jessamine?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. "Dapat ay namatay na kayo sa tondo. Dapat ay naging asawa ko na si Trent at nakuha ko na ang lahat ng yaman niya. Bakit kailangang ikaw pa ang humadlang?" Sa halip na sumigaw o lumaban ng pisikal, dahan-dahan akong humakbang papalapit. Tila nakikisimpatya sa kanyang kabaliwan. "Ginawa mo ba talaga ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig, Priscilla? O dahil sa inggit mo kay Elena? Alam mo ba kung gaano siya nagtiwala sa'yo bago mo siya dahan-dahang lasunin ng thallium at arsenic? Hindi siya karapat-dapat sa buhay na yon." Bulyaw ni Priscilla. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa galit. "Ako ang mas matalino. Ako ang mas maganda. Ang bawat tasa ng tsaa na ibinigay ko sa kanya ay isang hakbang para makuha ko ang korona ko. At wala akong pinagsisisihan. Pinatay ko siya at papatayin din kita." Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay naitala ng maliit na aparato sa aking dibdib. Ang pag-amin ay malinaw, malakas, at sapat na para ibaon siya sa habambuhay na pagdurusa sa likod ng rehas. Ngunit bago pa ako makagawa ng anumang hakbang, isang mabilis na paggalaw ang nangyari. Binitawan ni Priscilla si Lola Isay at mabilis na bumunot ng isang maliit na baril mula sa kanyang bulsa. Ang kislap ng asero sa ilalim ng bumbilyang aandap-andap ay tila isang babala ng kamatayan. "Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya," sigaw niya habang itinututok ang baril sa aking direksyon. Kasabay nito, narinig ko ang pagbagsak ng pintuan ng bodega at ang mabilis na yabag ng mga paa ng mga pulis at ni Trent. Ngunit mas mabilis ang daliri ni Priscilla sa gatilyo. Isang nakabibinging tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bodega na sinundan ng isang nakakapangilabot na katahimikan. Naramdaman ko ang isang matinding init at ang paningin ko ay nagsimulang magdilim habang dahan-dahang bumabagsak ang aking katawan sa maduming sahig. Narinig ko ang pagsigaw ng aking pangalan, isang boses na puno ng takot at pagsisisi. Ngunit bago ko tuluyang maipikit ang aking mga mata, ang tanging nakita ko ay ang mukha ni Trent na papalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi ko alam kung para kanino. Sino ang trumama? At ito na ba ang dulo ng aking sakripisyo para sa pamilyang hindi naman tunay na akin? Ang unang naramdaman ko ay ang amoy ng matapang na alkohol at ang nakakapasong liwanag ng isang puting kisame. Hindi ako patay. Ang bala na pinakawalan ni Priscilla ay dumaplis lamang sa aking balikat, nag-iwan ng isang mainit na hapdi na tila paalala ng aking pangalawang buhay. Nang buksan ko ang aking mga mata, ang unang mukhang bumungad sa akin ay si Trent. Walang tulog, gulo ang buhok, at mahigpit na nakahawak sa aking kamay na tila ba ako ang kanyang tanging kawing sa mundo. Ngunit ang tunay na laban ay hindi nagtapos sa paggaling ng aking sugat. Nagsimula pa lamang ito sa loob ng isang malamig na bulwagan ng hukuman.
6 na buwan ang lumipas mula ng gabing iyon sa bodega. Ang loob ng korte ay puno ng tensyon at bulungan ng mga taong nag-aabang sa pagbagsak ng isang huwad na reyna. Nakaupo ako sa witness stand, nakatingin ng diretso sa babaeng sumubok na sirain ang lahat. Si Priscilla ay nakaupo sa silya ng akusado. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakaayos, ay ngayon ay magulo at tila pinabayaan. Upang takasan ang bigat ng kanyang mga kasalanan, nagpanggap siyang baliw. Umiiyak siya at sumisigaw ng mga walang kwentang salita sa loob ng korte, pilit na kinukumbinsi ang huwes na may mga boses na nag-utos sa kanyang lasunin si Ma'am Elena at itapon ang mga bata. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Sila ang may kasalanan. Silang mga boses sa isip ko. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang nakakumbinsing dula ng isang magaling na aktres. Ngunit hindi na kami mga tanga. Tumayo si Attorney Javier bitbit ang tahimik na kumpiyansa ng katotohanan. Ipinatawag niya ang isang tanyag na psychiatrist na binayaran ni Trent hindi para magsinungaling, kundi para suriin ng mabuti ang kondisyon ni Priscilla. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malakas na sampal na unti-unting sumisira sa ilusyon ng depensa. Napatunayan ng mga pagsusuri na si Priscilla ay nasa tamang pag-iisip. Siya ay isang taong kinain ng labis na pagmamahal sa sarili at uhaw sa kapangyarihan. Kasunod nito, ang tinig ni Priscilla mula sa recording device na itinago ko noon ay pumuno sa 4 na sulok ng kwarto. Ang kanyang sariling bibig ang nagkumpirma ng kanyang malamig na pagpaplano. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagtayo ng kanyang sariling mga magulang mula sa upuan ng mga manonood. Walang lingon-likod nilang nilisan ang korte, tinatalikuran ng anak na nagdala ng walang kapantay na kahihiyan sa kanilang tanyag na apelyido. Naiwan si Priscilla na walang kakampi, walang yaman at walang matatakbuhan. Nang tawagin ako para magbigay ng pahayag, tumayo ako ng tuwid. Hindi po ako mayaman. Simula ko, ang aking boses ay malinaw at puno ng damdamin. Wala akong apelyidong tinitingala sa lipunan. Pero ang nakita ng dalawang matang ito ay ang unti-unting pagpatay sa isang inang walang ibang kasalanan kundi ang magtiwala. Naranasan kong itaboy sa ulan at nakita ko ang panginginig ng dalawang inosenteng bata sa gitna ng basurahan dahil sa kasakiman ng babaeng iyan. Ang hustisya po ay hindi lamang para sa mga Ashford, kundi para sa bawat taong inisip niyang kaya niyang tapakan dahil lang sa mahirap kami. Pagkatapos ng pagbaba ng hatol, dinalaw ko siya sa pasilidad kung saan siya pansamantalang nakakulong. Ibang-iba ang hangin dito kumpara sa mansyon na pangarap niyang angkinin. Ang paligid ay amoy ihi, amag, at pawis ng kawalang pag-asa. Ang selda ay masikip, madilim, at nakakapasong mainit. Isang impyernong gawa sa semento at bakal. Nakaupo siya sa isang sulok na kayakap sa kanyang mga tuhod. Inabot ko sa kanya ang isang lumang bagay sa pagitan ng mga rehas. Ito ay ang maliit na jacket na tinahi ko para kina Althea at Alaric noong gabi bago kami pinalayas. Ang jacket na itinapon niya sa putikan. Ito ang pagmamahal na itinapon mo sa basurahan, Priscilla. Mahina kong sabi habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng takot. Sinira mo ang lahat para sa isang korona, pero ngayon, ikaw na ang nasa basurahan na inilaan mo para sa amin. Mabuhay ka sana nang matagal para pagsisihan ng bawat araw na ginising mo ang demonyo sa iyong puso. Iniiwan ko siyang humihikbi sa dilim. Ang paglabas ko mula sa malamig na pasilidad na yon ay tila paglanghap ng unang hangin ng kalayaan. Ang langit ay kulay kahel, nagpapahiwatig ng papalubog na araw at ng isang mapayapang pagtatapos ng unos. Pagdating ko sa hardin ng mansyon, sinalubong ako ni na Althea at Alaric na tumatakbong may dalang mga bulaklak. Niyakap ko sila ng mahigpit,
Ramdam ang init ng kanilang pagmamahal na kailanman ay hindi ko ipagpapalit sa anumang halaga. Maya-maya pa, lumapit si Trent. Ang kanyang tingin ay puno ng pagsamba at labis na pag-ibig. Dahan-dahan siyang lumuhod sa berdeng damo, hindi alintana ang kanyang marangyang kasuotan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon na pelus. Nang buksan niya ito, isang dambuhalang singsing na brilyante ang kumangit sa ilalim ng liwanag ng paglubog ng araw. Isang singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, sapat na para bilhin ang buong tondo. Jessamine! Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ikaw ang nagligtas sa pamilyang ito. Ikaw ang nagbalik ng liwanag sa madilim kong mundo. Pakasalan mo ako. Hayaan mong ibigay ko sa'yo ang mundong ipinagkait sa'yo ng tadhana. Hayaan mong gawin kitang reyna ng buhay ko. Tinitigan ko ang kumikinang na bato. Dati-rati, ito ang pangarap ng bawat babaeng lumaki sa hirap, ang isalba ng isang mayamang prinsipe mula sa kahirapan. Ngunit habang pinagmamasdan ko si Trent, ang aking puso ay kalmado. Walang kilig ng isang dalagitang nahalina sa yaman. Bumuntong hininga ako, at ang mga salitang lumabas sa aking mga labi ay ang huling bagay na inaasahan niyang marinig sa araw na nakuha na namin ang lahat ng hustisya. Patawad, Trent, pero hindi. Patawad din, Trent, pero hindi. Ang aking boses ay hindi sumigaw, hindi rin nanginginig, kundi tila isang banayad na hanging dumaan sa gitna ng namumuong bagyo. Sa sandaling bitiwan ko ang mga salitang iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng hardin. Ang huling sinag ng araw na tumatama sa dambuhalang brilyante ay tila nawalan ng kinang. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Trent, ang pagdaan ng labis na pagtataka at sakit sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kahon ng pelus ay nanatiling bukas sa kanyang palad. Hindi ko maintindihan, Jessamine. May nagawa ba akong mali? Kulang pa ba ang pagpapakita ko ng pagsisisi? I just want to take care of you. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng bagay na ipinagkait sa iyo ng mundo. Ang lahat ng ninakaw sa iyo ni Priscilla. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay iniiwasan ko dahil sa takot. Ngunit ngayon ay kaya ko nang salubungin ng may pantay na pagtingin. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting puno ng kalungkutan, ngunit may kasamang malalim na pag-unawa. Trent, iyan ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ko matatanggap ang singsing na yan. Wika ko habang dahan-dahan kong isinasara ang maliit na kahon sa kanyang kamay. Itinutulak ito pabalik sa kanya. Buong buhay ko, naging anino ako ng ibang tao. Naging tagapag-alaga ako ng mga kapatid ko sa probinsya. Naging yaya ako ng mga anak mo. Naging tagasalo ako ng mga kasalanang hindi ko ginawa. Kung isusuot ko ang singsing na yan ngayon, mag-iiba lang ang titulo ko. Mula sa pagiging yaya, magiging asawa ako ng isang bilyonaryo. Pero sa loob-loob ko, nananatili pa rin akong umaasa sa isang lalaki para iligtas ako. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mainit. Nagbibigay ng isang pamilyar na kalinga na dati ay pinangarap ko lang sa tuwing ako ay nag-iisa sa malamig na kwarto ng mga katulong. Hindi kita bibilhin, Jess. I want you to be my partner. Paano tayo magiging pantay na magkapareha kung hindi ko pa nga kilala kung sino ba talaga si Jessamine kapag hindi siya nagsisilbi sa iba? Ang aking mga salita ay tila mga nakatagong luha na ngayon lang nakawala. Gusto kong malaman kung ano ang kaya kong marating gamit ang sarili kong mga paa. Gusto kong bumuo ng sarili kong kaharian, hindi iyong papasok lang ako sa palasyong gawa mo. Trent, kailangan kong buuin ang sarili ko bago ako maging kabiyak ng kahit na sino. Ang katahimikan na sumunod ay hindi nakakabingi, kundi puno ng pagtanggap. Walang sigawan,
Walang pagpupumilit. Sa halip na magalit, nakita ko ang dahan-dahang paglambot ng mukha ni Trent. Isang malalim na paggalang ang namuo sa kanyang mga paningin. Dati, ang tingin niya sa akin ay isang kawawang babaeng kailangang iligtas. Ngayon, tinitingnan niya ako bilang isang babaeng hindi kayang bilhin ng kanyang yaman. Tumango siya at marahang hinalikan ang likod ng aking palad, isang pagkilala sa aking kalayaan. Mula sa araw na yon, nagbago ang ihip ng hangin. Ginamit ko ang pabuya na ibinigay ng gobyerno at ng pamilya Ashford dahil sa aking tulong sa paglutas ng kaso, hindi para bumili ng mamahaling damit o alahas, kundi para bumili ng libro. Nag-enroll ako sa isang universidad, kumukuha ng kurso sa social administration. Ang bawat gabi ko ay hindi na nauubos sa pag-iisip ng mga problema ng ibang tao. Umupo ako sa isang maliit na mesa sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang simpleng lampshade. Nagbabasa ng mga batas tungkol sa karapatan ng mga bata. Nagsusulat ng mga sanaysay tungkol sa kahirapan at nag-aaral ng pamamahala ng mga organisasyon. Tila bumalik ang aking gunita sa mga gabi sa Tondo, kung saan ang ilaw ay nagmumula sa isang aandap-andap na gasera at ang hangin ay amoy na bubulok na kahoy at putik. Dati, ang puyat ko ay para maghanap ng barya para sa gatas ng ibang tao. Ngayon, ang bawat patak ng pawis at kape sa aking mga pahina ay puhunan para sa sarili kong pangarap. Ang bawat paglipat ko ng pahina ay tila pagpunit sa mga lumang pahina ng aking kahinaan. 4 na taon ang lumipas na parang isang mabilis na agos ng ilog. Sa bawat araw na ako ay nag-aaral, si Trent ay nanatiling isang tahimik na anino sa aking buhay. Hindi siya nanghimasok, ngunit palagi siyang naroon bilang isang kaibigan at suporta. Siya ang nagdadala kina Althea at Alaric sa aking maliit na inuupahang apartment tuwing linggo upang hindi maputol ang aming ugnayan. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay na araw, ang hangin sa loob ng malawak na auditorium ng universidad ay amoy sariwang sampagwita at mga bagong lutong kakanin mula sa labas. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang salamin sa banyo bago magsimula ang seremonya ng pagtatapos. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Nakasuot ako ng isang mahabang itim na toga. Ang aking mga kamay na dati ay puno ng kalyo at peklat dahil sa paglalaba sa malamig na tubig ay ngayoy malambot. Hawak ang isang nakarolyong diploma. Wala na ang babaeng nakayuko. Ang nakikita ko ngayon ay isang ginang na may sariling pangalan, may sariling boses, at may sariling kapangyarihan. Paglabas ko ng bulwagan, sinalubong ako ng 2 matinis na tili. Mama Jessamine, you did it! Tumakbo palapit sa akin sina Althea at Alaric. Pareho ng matangkad at puno ng kalusugan. Hawak ang isang malaking palumpon ng mga rosas. Niyakap ko sila ng mahigpit, nilalanghap ang amoy ng kanilang buhok na amoy araw at kaligayahan. Sa di kalayuan, nakatayo si Trent. Nakasuot siya ng isang simpleng polo, malayo sa mga formal na terno ng isang bilyonaryo. Lumapit siya, hindi upang umagaw ng eksena, kundi upang magbigay pugay. Iniabot niya sa akin ang isang maliit at manipis na kahon. Nang buksan ko ito, hindi alahas ang laman, kundi isang mamahaling gintong pluma. Para sa mga bagong batas na isusulat mo, at para sa mga pangarap na ikaw mismo ang guguhit, malumanay niyang sabi. Ang kanyang ngiti ay walang halong pag-angkin, kundi purong pagmamalaki. Ito ang tunay na pag-ibig, ang pagbibigay ng pakpak, hindi ng hawla, kinabukasan. Sinimulan ko ang aking pinakabagong laban. Gamit ang natitira kong naipon at ang aking bagong kaalaman, nagpatayo ako ng isang maliit na pasilidad sa gilid ng tondo. Pinangalanan ko itong The Angel's Voice Initiative, isang lugar kung saan ang mga batang inabandona sa lansangan ay maaaring makakain ng maayos, matuto, at magkaroon ng ligtas na kanlungan. Maliit lamang ang aming pondo. Sapat lamang para sa ilang dosenang bata. Ngunit ang bawat tawa ng mga batang nakakakain ng mainit na lugaw,
nang walang halong takot ay parang isang himno ng langit sa aking mga tainga. Ngunit isang maulan na hapon, habang nag-aayos ako ng mga donasyong damit, isang formal na lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa aming maliit na opisina. May bitbit siyang isang makapal na sobrang gawa sa mamahaling papel, tinatakan ng isang kulay pulang wax seal na may nakaukit na kakaibang sagisag, isang leon at isang agila na magkayakap. Isang mensahe mula sa aking employer, Miss Jessamine. Wika ng lalaki bago mabilis na lumisan, hindi man lang hinihintay ang aking sagot. Nanginginig ang aking mga daliri nang buksan ko ang sobre. Sa loob nito ay isang legal na dokumento para sa isang endowment fund, isang dambuhalang pondo na nagkakahalaga ng ₱250 milyong, sapat upang gawing pinakamalaking foundation sa buong bansa ang aking maliit na inisyatiba. Walang nakasulat na pangalan kung sino ang nagbigay. Wala rin itong kinalaman kay Trent dahil iba ang sagisag ng mga Ashford. Ngunit ang nakapagpatigil sa pagtibok ng aking puso ay ang isang maliit na sulat kamay na nakalakip sa pinakahuling pahina ng kontrata. Para sa anak ng hardinero na hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Panahon na para bayaran ko ang aking utang na loob sa iyong ama. Bumilis ang aking paghinga. Ang aking ama, isang simpleng hardinero na namatay sa pag-aakalang siya ay isang talunan, ay may iniwang lihim na hindi ko inaasahan. Sino ang taong ito? At anong nakaraan ang muling bubuksan ng kayamanang ito? Sa labas, muling kumulog ng malakas. Tila nagbabadya ng panibagong pahina sa aking buhay na mas malaki pa sa aking inaasahan. Tila bumalik ang aking gunita sa mga unang gabi ko sa tondo. Ang hangin noon ay laging may dalang amoy ng nabubulok na isda at estero. Ang sahig ay malamig na putik na bumabaon sa aking mga manipis na tsinelas, at ang panginginig ng aking mga buto sa tuwing umiihip ang hangin ay tila sumbat ng aming kahirapan. Ngunit nang ibalik ko ang aking kamalayan sa kasalukuyan, ang lahat ng sakit na yon ay napalitan ng isang paraiso. Ang paligid ko ngayon ay amoy ng sariwang pintura na hinaluan ng banayad na halimuyak ng mga bulaklak ng kalachuchi. Ang malamig at malinis na hangin ay humahaplos sa aking balat at ang ilalim ng aking mga paa ay nakatapak sa malambot at makapal na alpombra. Ito ang The Angel's Voice Foundation. Mula sa isang maliit na inisyatiba, naging isa itong dambuhalang gusali na magsisilbing kanlungan ng mga batang itinapon ng lipunan. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa misteryosong pondo na ibinigay bilang pagkilala sa aking yumaong ama. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na entablado, tinitingnan ang daan-daang panauhin na dumalo sa aming formal na pagbubukas. Ang aking puso ay tila umaapaw sa isang kagalakang hindi kayang sukatin ng anumang salapi. Hindi natin pinipili kung saang duyan tayo ipapanganak. Simula ko, ang aking boses ay pumailan lang sa buong bulwagan ng may buong tapang at pagmamalaki. Pero may kapangyarihan tayong piliin kung saan tayo patungo at kung sino ang ating isasama sa pag-angat. Ang mga batang nandito ngayon ay hindi na muling matutulog sa gitna ng basurahan habang umuulan. Hindi na nila kailangang magmakaawa para sa isang kapirasong tinapay. Sila ay mga anghel na pinutulan ng pakpak ng kahirapan, ngunit sa araw na ito, ibinabalik natin ang kanilang karapatang lumipad. Isang masigabong pagpupugay ang umalingaw-ngaw mula sa mga manonood. Tiningnan ko ang mga bata mula sa tondo na nakaupo sa pinakaunang hanay. Nakasuot sila ng malilinis na damit. Ang kanilang mga pisngi ay may malusog na kulay at ang kanilang mga mata ay kasing liwanag ng pag-asa. Sina Althea at Alaric ay nasa gitna nila, nakikipaglaro at walang pag-iimbot na nagbabahagi ng kanilang mga laruan sa mga batang dati ay kasama nilang natulog sa dampa. Ang makita ang dalawang mundong ito na nagtagpo sa ngalan ng pagmamahal
ay ang tunay kong tagumpay. Nang dumating ang oras para sa pagputol ng laso, hindi ko tinawag ang mga matataas na politiko o ang mga sikat na negosyanteng naghihintay sa unahan. Dahan-dahan akong bumaba ng entablado at inakay ang isang matandang babaeng nakasuot ng malinis ngunit simpleng barot saya. Si Lola Isay. Ang kanyang mga matang hindi na makakita ay patuloy sa pag-agos ng luha ng labis na kaligayahan. Nanginginig ang kanyang mga kulubot na daliri nang ipahawak ko sa kanya ang gintong gunting. Nang maputol niya ang pulang laso, ang buong paligid ay napuno ng luha ng tuwa. Siya ang unang nagbigay sa amin ng mainit na tahanan noong kami ay walang-wala. Kaya siya ang nararapat magbukas ng tahanang ito para sa marami pang iba. Sa likuran ng lahat ng mga nagkakagulong panauhin, nakatayo si Trent. Nakasandal siya sa huling haligi ng bulwagan, malayo sa ilaw ng mga kamera. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa akin, puno ng labis na pagmamalaki at tahimik na pagsuporta. Hindi na siya ang bilyonaryong kailangang maging sentro ng atensyon. Siya ngayon ang lalaking natutong magbigay daan para sa pangarap ng babaeng pinahahalagahan niya. Isang banayad ng ngiti ang pinakawalan niya ng magtama ang aming mga paningin. Walang anumang pag-angkin sa kanyang titig, kundi purong paggalang na nagbigay ng kakaibang init sa aking dibdib. Iyon ang kaligayahang hinding-hindi mabibili ng kahit na anong ginto. Ngunit ang araw na puno ng liwanag ay may nakatagong anino. Nang matapos ang seremonya at mag-uwian na ang mga panauhin, pumasok ako sa aking bagong opisina upang magpahinga. Napansin ko ang isang gusot at maduming sobre na iniwan ng gwardiya sa ibabaw ng aking makinis na mesa. Ang amoy ng papel ay tila nagdala sa akin pabalik sa madilim na selda ng pasilidad kung saan ko huling nakita si Priscilla. May tatak ito ng kulungan sa gilid. Nanginginig ang aking mga daliri nang dahan-dahan kong punitin ang gilid ng sobre. Isang piraso ng dilaw na papel ang naglalaman ng pamilyar at matalim na sulat kamay. Nagsasaya ka na ba sa bago mong palasyo, Jessamine? Akala mo ba ay tapos na ang kwento natin dahil nasa rehas na ako at ikaw ay nasa itaas na? Wala kang alam sa mundong pinasok mo. Ang pondo na nagtayo ng pundasyon mo ay nagmula sa parehong kamay na pumatay sa kinabukasan ng ama mo. Tanungin mo si Trent tungkol sa madugong lihim ng kanyang ama at kung paano naging pataba sa kanilang kayamanan ang dugo ng isang hamak na hardinero. Hihintayin ko ang pagguho ng iyong perpektong mundo. Parang may malamig na patalim na bumaon sa aking gulugod. Ang mga paningin ko ay nanlabo habang paulit-ulit kong binabasa ang huling linya. Si Trent? Ang pamilya niya? May kinalaman ba ang kasaysayan ng mga Ashford sa naging trahedya ng aking pamilya noon? Nabitawan ko ang papel. Ang aking pangarap, nakakaliwanag pa lamang, ay tila muling binalot ng isang napakadilim na ulap. Ang nakaraan na akala ko ay nakabaon na, ay naghihintay palang hukayin. Ang hawak kong kapirasong papel ay tila naging isang mabigat na angkla na humihila sa akin pabalik sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng dagat. Ang mga salita ni Priscilla ay nakaukit sa aking isipan. Pilit na sinusugat ang natitirang kapayapaan na pilit kong binuo. Paano magiging dumi ang pondong nagbigay ng buhay sa The Angel's Voice Foundation? Paano naging bahagi ng kayamanan ng mga Ashford ang dugo at pawis ng aking amang namatay nang dilat ang mga mata? Sa kahirapan, hindi ko pinabukas ang ilaw ng aking opisina. Hinayaan ko ang sarili kong lamunin ng mga anino habang hinihintay ang pagdating ng nag-iisang taong makakasagot sa lahat ng aking mga tanong. Isang tahimik na mensahe lamang ang ipinadala ko sa kanyang telepono. Ngunit alam kong darating siya. Hindi naglaon, bumukas ang pinto. Pumasok si Trent. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Ang liwanag mula sa pasilyo ay sumilam sa kanyang bulto. Ngunit nang isara niya ang pinto, muli kaming nilamon ng malamig na katahimikan ng silid. Jessamine, bakit ang dilim dito? May nangyari ba? Ang kanyang boses ay puno ng kalinga.
Isang kalinga na ngayon ay tila nagbabadya ng isang malaking kasinungalingan. Walang salitang lumabas sa aking mga labi. Dahan-dahan akong tumayo at iniabot sa kanya ang lukot na sobre mula sa kulungan. Kinuha niya ito at sa tulong ng malamlam na liwanag mula sa bintana na nagmumula sa mga poste ng kalsada, binasa niya ang mensahe ni Priscilla. Habang tumatakbo ang kanyang mga mata sa bawat linya ng sulat, nakita ko ang unti-unting pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang kanyang matikas na tindig ay tila gumuho. Ang mga kamay niyang sanay humawak ng kapangyarihan ay nagsimulang manginig. Hindi siya sumigaw ng pagtanggi. Hindi niya sinabing gawa-gawa lamang ito ng isang baliw na babae. Ang kanyang tahimik na pagyukod ay ang pinakamalakas na pag-amin na narinig ng aking puso. Kaya ba, simula ko, ang aking boses ay basag at hirap na hirap lumabas sa aking lalamunan. Kaya ba biglang may dumating na kalahating bilyong pisong endowment fund na walang pangalan para linisin ang iyong konsensya, Trent, para bilhin ang katahimikan ko bago ko pa man malaman ang katotohanan? Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Jessamine, makinig ka sa akin. Nalaman ko lang ang lahat ng ito noong nakaraang buwan. Habang hinahalungkat ko ang mga lumang papeles ng aking ama para tuluyang linisin ang kumpanya mula sa impluwensya ni Priscilla. Doon ko nakita ang mga pekeng titulo. Ang lupa ninyo sa probinsya. Ang lupang mayaman sa mineral na pinaghirapan ng ama mo. Inangkin iyon ng ama ko gamit ang panlilinlang. Siya ang dahilan kung bakit kayo nabaon sa utang. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang ama mo sa sama ng loob. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa aking mga mata. Gumuhit sa aking pisngi bilang patunay ng sariwang sugat. Nagtayo ako ng palasyo para sa mga inabandonang bata, Trent. Pinangako ko sa kanila na ang lugar na ito ay puno ng pag-ibig at walang bahid ng dumi. Tapos ngayon, malalaman ko na ang bubong na nagpoprotekta sa kanila ay binayaran ng mismong buhay ng sarili kong ama. Ginawa mo akong tanga. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng harapan? Lumapit siya at dahan-dahang lumuhod sa aking harapan. Ang bilyonaryong si Trent Ashford, nakaluhod sa malamig na sahig ng aking opisina. Umaasa sa awa ng isang dating yaya. Dahil duwag ako, Jessamine. Matapang ako sa pagharap sa mga kalaban sa negosyo. Matapang ako sa loob ng korte, pero pagdating sa'yo, takot na takot ako. Natakot akong kapag nalaman mo ang dugong nananalaytay sa pamilya ko, tatalikuran mo ako. Natakot akong kamuhian mo ako, tulad ng pagkamuhi mo kay Priscilla. Hindi ko ibinigay ang pera para bilhin ka. Ibinigay ko yon dahil iyon ang tamang gawin. Ibinabalik ko lamang ang kayamanang matagal nang ninakaw sa iyong pamilya. Tinitigan ko ang kanyang nakayukong ulo. Ramdam ko ang matinding galit, isang galit na gustong manakit at manumbat. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang kanyang paghikbi, isang malalim na realisasyon ang unti-unting pumawi sa init ng aking ulo. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Buong buhay ko, naging biktima ako ng panghuhusga ng iba dahil lamang sa aking pinagmulan. Kung huhusgahan ko si Trent dahil sa kasakiman ng kanyang ama, ano ang ipinagkaiba ko sa mga taong umalipusta sa akin? Si Trent ang lalaking nagpakumbaba upang matutong magtimpla ng gatas, ang lalaking ipinagtanggol ako sa korte, at ang lalaking tahimik na nagbigay ng pakpak sa aking mga pangarap nang walang hinihinging kapalit. Siya ang pumuputol sa sumpa ng kasakiman ng mga Ashford. Huminga ako ng malalim, pinapakawalan ng bigat na namuo sa aking dibdib. Inabot ko ang kanyang mga balikat at dahan-dahan siyang itinayo. Hindi ko wawasakin ang tahanang ito dahil sa kasalanan ng mga taong matagal nang patay. Malumanay kong wika habang pinupunasan ang sarili kong mga luha. Ang perang ito ay galing sa dumi, pero gagamitin natin ito para magtanim ng pag-asa. Ipapangalan natin ang isang bahagi ng foundation sa ama ko.
Sa ganoong paraan, hindi naging walang saysay ang kanyang sakripisyo. At tungkol sa iyo, Trent, hindi ikaw ang iyong ama. Pinatunayan mo yan sa akin ng paulit-ulit. Lumipas ang ilang araw. Ang kalangitan ay isang perpektong dagat ng asul, walang bakas ng ulan o bagyo. Magkasama naming tinungo ang isang tahimik na sementeryo sa labas ng bayan. Ang hangin ay amoy ng sariwang damo at malalagong puno ng mahogany. Dinala muna namin ang mga bulaklak sa puntod ni Ma'am Elena. Tahimik kaming nag-alay ng panalangin para sa babaeng naging tulay ng aming mga buhay. Pagkatapos, naglakad kami patungo sa isang mas simpleng bahagi ng sementeryo, kung saan nakapangalan sa isang puting marmol ang aking ama. Ipinagawa ni Trent ang musoleyong ito bilang tanda ng kanyang walang hanggang paghingi ng tawad. Ito ang aming sandali ng paghilom. Dahan-dahan akong nagsindi ng isang tangkay ng insenso. Ang puting usok mula rito ay marahang sumayaw sa hangin. Pumailan lang patungo sa langit, tila dinadala ang lahat ng aming mga pasakit, galit, at mga lihim na matagal nang nakabaon. Pa! Bulong ko sa hangin. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan na matagal ko nang inasam. Nakuha na natin ang hustisya, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang bagay na maganda mula sa ating pagkasira. Pinapatawad ko na sila pa. Pinapatawad ko na ang nakaraan para makapagpatuloy na ako sa hinaharap. Nakatayo si Trent sa aking tabi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at yumuko ng bahagya. Isang tahimik na panata sa harap ng puntod ng aking ama. Naaalagaan niya ang inwan nitong pamana. Nang maglakad kami palayo sa mga puntod, naramdaman ko ang kakaibang kagaanan sa aking mga hakbang. Ang mabibigat na tanikala ng obligasyon at utang na loob na gumapos sa aking pagkatao mula pa noong una akong tumuntong sa mansyon ng mga Ashford ay tuluyan ng naputol. Huminto si Trent sa ilalim ng isang malaking puno at humarap sa akin. Ang liwanag ng araw ay tumagos sa mga dahon, nagbibigay ng mainit na kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang anino ng pagkakasala sa kanyang mukha. Wala na rin ang takot sa aking puso. Jess! Mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng isang bagong uri ng pag-asa. Tapos na ang mga kasinungalingan. Wala nang mga lihim na nakatago sa dilim. Lahat ng utang ay bayad na. At lahat ng sugat ay nagsisimula ng maghilom. Hinawakan niya ang aking kamay, hindi nang mahigpit upang mag-angkin, kundi nang banayad upang magtanong. Pwede ba tayong magsimula ulit? Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa aking kaluluwa. Hindi bilang bilyonaryo at dating yaya, hindi bilang mga biktima ng ating mga nakaraan, kundi bilang Trent at Jessamine. 2 taong natutong lumaban para sa tama. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong makilala ang babaeng may-ari ng sarili niyang mundo? Isang banayad na ihip ng hangin ang dumaan, tila naghihintay sa aking isasagot. Ang librong puno ng mga luha at paghihirap ay tuluyan ng naisara. Handa na ba akong buksan ang unang pahina ng isang kwentong kami mismo ang susulat? Lumipas ang 2 taon na parang isang banayad na agos ng malinaw na sapa. Ang simoy ng hangin sa paborito naming hardin ay nagdadala ng halimuyak ng namumukadkad na sampagwita at mainit na kape. Nakaupo ako sa isang silyang gawa sa Sulihiya. Pinagmamasdan ng 2 anghel na minsang muntik ng bawiin ng langit mula sa akin. Sina Althea at Alaric. Hindi na sila ang nanginginig, maputla, at nagugutom na mga paslit sa loob ng basang karton sa tondo. Ang kanilang mga halakhak ay pumupuno sa bawat sulok ng marangyang bakuran, tila isang matamis na musika na tuluyang nagtaboy sa anumang natitirang anino ng aming madilim na kahapon. Tumatawid sila sa luntiang damuhan, hinahabol ang isa't isa nang walang bahid ng takot o pangamba, bitbit ang kalayaan na ipinaglaban namin ng buong tapang. Pumasok ako sa loob ng aking silid upang mag-ayos.
Sa hapong ito, isang tanyag na magasin ang nag-imbitang itampok ang kwento ng The Angel's Voice Foundation at ang aking paglalakbay mula sa pagiging isang hamak na manggagawa patungo sa pagiging isang tagapagtanggol ng mga karapatan ng kabataan. Sa harap ng dambuhalang salamin na napapalibutan ng malambot na dilaw na liwanag, tinitigan ko ang aking sarili. Walang bahid ng pagmamayabang sa aking mga mata, kundi isang malalim at payapang pagkilala sa aking sarili. Ito ang aking sandali ng katotohanan. Hinaplos ko ang mga maliliit na peklat sa aking mga daliri, ang mga marka ng paglalaba sa malamig na tubig kapag madaling araw, ang mga paso mula sa pagluluto ng pagkain ng iba, ang mga gasgas mula sa paggapang sa putikan ng lansangan upang iligtas ang mga bata. Dati, itinatago ko ang mga kamay na ito dahil sa labis na hiya at pakiramdam na ako ay mababa. Ngayon, tinitingnan ko ang mga ito bilang aking pinakamataas na parangal. Hindi na ako ang yaya na nakayuko, laging humihingi ng tawad kahit walang kasalanan, at natatakot sa bawat bulyaw ng mga taong makapangyarihan. Ako si Jessamine, isang babaeng humubog sa sarili niyang tadhana mula sa mga piraso ng pagkawasak at panlilinlang. Naramdaman ko ang marahang pagbukas ng pinto. Mula sa refleksyon ng salamin, nakita ko si Trent. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na polo. Ang mga manggas ay nakatupi hanggang siko. Ang kanyang tindig ay hindi na nagbabadya ng pananakot o ng malamig na awtoridad ng isang malupit na bilyonaryo. Sa halip, siya ay naglalakad bitbit ang isang tahimik at matibay na kapayapaan. Lumapit siya sa aking likuran. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang pamilyar na init na nagpabilis sa tibok ng aking puso, ngunit hindi dahil sa kaba ng kawalang katiyakan, kundi dahil sa isang malalim at panatag na pag-ibig. Inilapag niya ang kanyang malalaking kamay sa aking mga balikat. Ang kanyang mga daliri ay nagbigay ng isang banayad na haplos na tumagos hanggang sa aking kaluluwa. Isang haplos na nagsasabing, ako ay ligtas at iginagalang. Tiningnan niya ang aking refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsamba na tila ba ako ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Ang ganda mo, Jess! Malumanay niyang bulong. Ang kanyang mainit na hininga ay marahang humaplos sa aking buhok. You look like a woman who truly owns her world. Ngumiti ako at ipinatong ang aking kamay sa ibabaw ng kanyang kamay na nasa aking balikat. Hindi ko kailangang angkinin ang buong mundo, Trent. Sapat na sa akin na naitayo ko ang sarili kong tahanan sa loob nito. At nakatayo ako rito nang walang utang na loob sa kahit na sinong nambababa sa akin. Yumuko siya ng kaunti at iginawad ang isang malambot at matagal na halik sa aking sentido. Ipinikit ko ang aking mga mata. Dinarama ang kilig na nagmumula sa purong respeto at wagas na pag-ibig. Ang aming relasyon ay hindi nagmadali. Walang mga engrandeng deklarasyon sa harap ng maraming tao para lamang magmayabang, walang pagpipilit. Hinayaan namin ang panahon na maghilom sa aming mga sugat at itanim ang isang pag-ibig na nakaugat sa pagiging magkapantay. Siya ang aking naging pinakamatibay na sandigan sa labas. At ako ang naging kompas na nagtuturo sa kanya pabalik sa kanyang pagiging tao sa loob ng tahanan. Nang bumaba kami patungo sa hapagkainan, sinalubong kami ng halimuyak ng nilutong sinigang at kaldereta. Mga simpleng lutong bahay na mas nanaisin ko pa kaysa sa anumang mamahaling pagkain sa mga sikat na restauran na walang kaluluwa. Ang buong mansyon ay puno ng mainit na liwanag. Wala na ang malamig na katahimikan at ang nakakasakal na pakiramdam ng pagpapanggap na iniwan ni Priscilla. Sa halip, ang bawat haligi ng bahay na ito ay sumasaksi sa isang pamilyang tunay na nagmamahalan. Matapos ang hapunan, lumipat kami sa malawak na sala. Nakasandal ang aking ulo sa balikat ni Trent habang pinapanood namin sina Althea at Alaric
na nagkukulitan sa ibabaw ng makapal na alpombra. Maya-maya pa, sabay silang tumayo at tumakbo patungo sa amin. Ang kanilang mga mata ay nagkikinangan sa labis na pananabik. May hawak na isang maliit at makulay na libro tungkol sa dagat. Tumayo si Althea at hinawakan ang aking kamay, habang si Alaric ay kumapit sa matipunong braso ni Trent. Mama Jessamine, Tito Trent. Sabay nilang wika. Ang kanilang mga tinig ay puno ng matamis na pag-asa na tumunaw sa aking puso. Can we go to the beach together? As a real family? Nagkatinginan kami ni Trent. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, ngunit ang kanyang danang ngiti ay alam na ang kasagutan. Ang tanong na yon ng mga bata ay hindi lamang isang simpleng paanyaya para magbakasyon sa katapusan ng linggo. Ito ay ang hudyat ng isang tuluyang paglipat, isang pahina kung saan wala nang sino man ang iiwanang umiiyak sa gitna ng ulan. At ang lahat ay malayang nakatayo sa ilalim ng asul na kalangitan. Handa na ba kaming ibigay ang aming buong sarili sa pangakong ito ng walang hanggang pamilya? Malayo sa liwanag ng araw. Sa loob ng isang kahon na gawa sa makapal na semento at kinakalawang na bakal, nakaupo si Priscilla. Ang hangin sa loob ng kanyang maliit na selda ay mabigat. Tila pinaghalong amoy ng lumang ihi, malagkit na pawis, at amag na matagal nang kumapit sa mga basang pader. Ang bawat paghinga niya ay isang parusa, sinasabayan ng nakakapasong init na walang iniiwang puwang para sa ginhawa. Wala na ang mga mamahaling pabango at telang seda na dati ay bumabalot sa kanyang katawan. Ang suot niya ngayon ay isang magaspang at kupas na uniforme na tila kumukuskos sa kanyang balat hanggang sa magdugo. Nakatingin siya sa isang maliit na siwang sa itaas ng pader, kung saan sumisilip ang isang manipis na sinag ng buwan. Sa loob ng malamig at nakakabinging katahimikan ng gabi, ang tanging bumabagabag sa kanya ay ang mga alaala ng yaman at kapangyarihang minsang nasa kanyang mga palad, ngunit madali ring naging abo dahil sa kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang mga magulang ay hindi na kailanman nagpakita. Ang mga kaibigang nakinabang sa kanyang pera ay naglaho na parang bula. Sa huli, natutunan niya ang pinakamalupit na leksyon ng tadhana. Ang sino mang nagtayo ng palasyo mula sa luha ng mga inosente ay mababaon sa sarili nitong guho. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, isang habambuhay na pag-iisa at pagsisisi sa loob ng impyernong siya mismo ang gumawa. Samantala, 1,000 milya ang layo mula sa amoy ng kalawang at pighati. Isang ganap na paraiso ang naghihintay sa ilalim ng ginintuang araw. Ang halimuyak ng maalat na dagat ay sumasayaw sa hangin, humahalo sa matamis na amoy ng sunblock at sariwang niyog. Nakatayo ako sa dalampasigan, hinahayaan ng pino at mainit na buhangin na yakapin ang aking mga nakapakang paa. Ang bawat pag-alo ng tubig patungo sa pampang ay lumilikha ng isang banayad at nakakapayapang musika na tila humuhugas sa lahat ng natitirang bigat sa aking dibdib. Pinagmamasdan ko sina Althea at Alaric na masayang nagtatampisaw sa malinaw na tubig. Ang kanilang mga balat ay sunog sa araw. Ang kanilang mga ngiti ay walang kasing tamis. Hawak nila ang maliliit na balde, abala sa pagbuo ng isang kastilyong buhangin. Hindi na sila ang mga batang umiiyak sa gitna ng bagyo. Sila ngayon ay mga batang malayang nakakalipad sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Sa loob ng nakalipas na mga taon, ang The Angel's Voice Foundation ay lumago ng higit pa sa aking inaasahan. Mula sa isang maliit na gusali sa Tondo, umabot na ang aming tulong sa iba't ibang panig ng bansa. Naging boses kami ng libu-libong batang pinilit patahimikin ng kahirapan. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil pinili kong harapin ang katotohanan, patawarin ang mga kasalanan ng nakaraan, at gamitin ang aking mga sugat bilang pundasyon ng pag-asa. Napatawad ko na si Priscilla, hindi dahil karapat-dapat siya sa aking awa,
kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaang ibinibigay ng pagpapalaya sa galit. Napatawad ko na rin ang pamilya Ashford sa mga kasalanan ng kanilang ninuno. Ang kapayapaan ay hindi pala ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang panatilihing tahimik ang puso sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Naramdaman ko ang pagdampi ng dalawang malalakas na braso na pumulupot mula sa aking likuran. Ang malapad na dibdib ni Trent ay sumandal sa aking likod, nagbibigay ng isang pamilyar at nakakapanatag na init. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Ang kanyang mainit na hininga ay humaplos sa aking leeg na nagbigay ng banayad na kilig sa aking buong pagkatao. Ipinulupot niya ang kanyang mga daliri sa aking mga kamay. Pinagsalikop ang aming mga palad sa isang tahimik na sumpaan. Ang lalim ng iniisip ng mahal ko, malamig na bulong ni Trent, ang kanyang boses ay tila isang oyayi sa gitna ng hapon. "Are you happy, Jess? Wala na bang kulang?" Ipinikit ko ang aking mga mata at isinandal ang aking ulo sa kanyang pisngi. Dinarama ko ang pagtibok ng kanyang puso na sumasabay sa pintig ng akin. Wala kaming magarbo at dambuhalang kasal na pinag-uusapan ng buong bansa. Wala kaming mga gintong korona o titulo para patunayan ang aming pagmamahalan. Ang mayroon kami ay isang malalim na pag-unawa, isang samahang hinubog ng pagsubok at isang pag-ibig na nagbibigay ng kalayaan. Higit pa sa masaya, Trent, tugon ko habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagkukulay kahel at rosas sa kalangitan. Nandito ang mga bata. Nandito ka. At sa wakas, nandito na rin ako ng buo. Wala na akong hihilingin pa. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Iginawad niya ang isang matagal at puno ng pagmamahal na halik sa aking buhok. Sa sandaling iyon, alam kong natapos na ang aking paglalakbay sa dilim. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa mga palasyong gawa sa kasinungalingan, ni sa mga kayamanang ninakaw mula sa iba. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pag-aaruga, sa pagtitiyaga at sa pagpili na maging mabuti kahit na binigyan ka ng mundo ng sandaang dahilan para maging malupit. Mula sa pagiging isang hamak na yaya na itinapon sa ulan, itinayo ko ang aking sariling paraiso. At ngayon, sa sinapupunan ng katotohanan, nahanap ko ang aking walang hanggang tahanan.